Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Matapos nito ay tuluyan ang naglaho si Agum sa harapan ko nang magmulat ng mata si Lola Esther. Sabay naupo na hawak ang noo. Tumingin ito sa paligid at natigilan siya nang makita niya akong papalapit sa kanya. Tinulungan ko itong makatayo na nahihilo pa at nanghihina sa kabila ng mga nangyari. Nasaan ako? Bakit tayo nandito? Takang tanong nito. Nasa gubat po tayo, Lola Esther. Naglakad ho kayo ng tulog, kaya't sinundan ko kayo. Pagsisinungaling ko pa. Sigurado ka? Parang hindi pa naginip ang nangyari sa akin eh. Sagot ng matanda na ikinagulat ko. Ano po bang naaalala nyo sa mga nangyari? Tanong ko habang napapalunok ng sunod-sunod ng laway. Laking problema para sa akin kapag maalala niya ang naganap. Mula kanina hanggang sa puntong ito, tiyak na hindi rin ito papayag na mailibing na lang ng ganun ang mga buto ni Clara. Sapagkat para sa kanya at sa paniniwala niya ay malaking sumpa iyon para sa pamilya nila. Napansin ko na medyo naguguluhan si Lola Esther. Mas lalong sumasakit ang ulo nito sa kakaisip, kaya inakay ko na ito papauwi. Sabihin mo, Emong, may nangyari bang kakaiba? Usisa sa akin ni Lola Esther habang naglalakad kami ng mabagal sa kakahuyan. Tumigil ako saka tumingin sa matanda. Medyo umaangat na rin ang liwanag sa mga oras na iyon, kaya unti-unti kong nasisilayan ang mga mata ni Lola Esther na tila may bahid ng pag-aalala. Mukhang wala talaga itong naaalala, kaya pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik. Wala naman po, Lola. Gaya nga po ng sinabi ko, naglalakad lang ho kayo ng tulog. Nakangiting sabi ko pa. Hindi na nagtanong pa si Lola Esther, kaya nagpatuloy na kami sa paglalakad. Nang madaanan namin ang bukirin, naisip kong lumusot sa kabilang bahagi upang hindi makita ni Lola Esther ang sako kung saan niya isinilid ang mga buto ni Clara. Tiyak na magtataka ito kapag napansin niya ang bagay na iyon. Kasyual lang namin ginaygay ang matataas na talahiban. Akay ko pa rin ang matanda sa balikat dahil hindi pa rito kayang maglakad ng mag-isa. Tumataas na rin ang sikat ng araw sa gawing silangan na sa wari ko ay mag-aalas 6 na ng umaga. Sa pagpatak pa ng ilang minuto, narating din namin ang tahanan ng mga Enriquez hanggang sa maipasok ko sa loob si Lola Esther. Subalit nagulat ako nang salubungin kami ni Rojo na may bahid na pag-aalala sa mukha. Tinulungan nila ako na akayin si Lola Esther papunta sa may sala at pinaupo namin sa mahabang upuan. Lola, ayos na po ba kayo? Nag-aalalang tanong pa ni Rojo. Oo, ayos lang ako. Sagot naman ang matanda ng mahina. Anong nangyari, Emong? Tanong naman ni Lito. Nakita ko siyang naglalakad papalabas ng bahay, kaya sinundan ko siya hanggang sa makita kong wala siyang malay sa gitna ng kakahuyan. Pagsisinungaling ko sa kanila. Apo, bakit may sugat ka? Saan mo nakuha yan? Tanong ni Lola Esther nang mapansin ang namuong pasa sa ilalim na bahagi ng kaliwang tenga ni Rojo. Medyo namukol ito na kasing laki ng hulin. Mukhang may nangyaring ang masama kay Rojo bago pa nangyari ang habulan namin ni Lola Esther at malakas ang kutob kong kagagawan iyon ni Lola Esther na siyang naging dahilan upang hindi na makabalik sa kwarto namin si Rojo. Alam kong alam din ni Rojo ang nangyari kagabi, pero hindi ito nagpapahalata at mas nanaig siguro ang pusong mamon para sa lola.
Naiintindihan ko naman kung bakit mas iniisip niya ang kalagayan ng matanda kaysa sa sarili niya dahil siyempre kadugo niya ito at dito siya nagmula. Ngunit ang inaalala ko lang kung babalik pa ito sa normal matapos ang mga nangyari. Gusto niyo bang ilipat ko na kayo sa kwarto niyo, Lola? Tanong pa ni Rojo sa matanda. Tumango lang si Lola Esther. Sumenya si Rojo sa amin, kaya walang reklamong inakay namin ang lola niya papasok ng kwarto. Noong maihiga na namin ito, ay lumabas na kami ng kwarto, pero nagpaiwan lang si Rojo sa loob upang bantayan muna ang matanda. Hinila ko ng dalawa papunta sa may sala at mula dito, inusisa nila ako ng masinsinan na tila daig pa ang investigador na pulis kung makapagtanong. Wala naman akong sinabi bukod sa nasabi ko na kanina. Ayokong malaman pa nila ang nangyari dahil tiyak magdudulot lang ng kaba at hilakbot iyon sa kanila. Maya-maya pa ay lumabas na rin si Rojo matapos mapatulog ang lola niya at lumapit sa amin na bahagyang may ngiti. Oh, anong nangyari? Bakit tila masaya ka pa yata? Nakataas na kilay na tanong pa ni Buboy kay Rojo. Wala naman, masaya lang ako dahil ligtas na si Lola. Ikaw, Emong, kumusta ang lagay mo? Tanong sa akin ni Rojo. Naku, ayos lang naman ako. Huwag mo ako intindihin. Tugon ko pa rito, sabay napakamot ng ulo. Ayos lang daw. Anong nangyari sa kamay mo? Sabat ni Lito na nakataas ang kilay. Napansin pala ng loko ang mga paltos sa palad na nakuha ko sa tulay. Wala ito. Dami kasing langgam sa gubat Kaya hindi ko na malayang pinapak na pala ako. Sus, langgam daw. Ganyan ba kalalaki ang kagat ng langgam? Parang paltos na ang mga yan Saad ni Lito. Napalunok tuloy ako ng laway at hindi alam ang isasagot. Wala bang masakit sa lola mo, Rojo? Hindi ba siya nakakaramdam ng hilo o kung ano? Pag-iiba ko pa ng usapan. Nagpapasalamat ka si Lola dahil tinulungan mo daw siya. Salamat sa ginawa mo, Emong, kay Lola. Kaya may utang na loob ako sa iyo. Pero saka ko nababayaran. Wika pa ni Rojo. Seryoso ka? Nagpapasalamat siya kay Emong? Di ba? Madalas yun maalibadbaran kay Emong? Turan pa ni Lito. Sobra ka naman sa sinasabi mo. Mamaya niyan, mapiko na naman yan si Emong sa'yo. Lagot ka. Pananakot pa ni Rojo. Ano ka ba? Ayos lang din yun. Huwag yun na isipin pa. Ang mahalaga, pare-pareho tayong ligtas. Saad ko pa. Oo nga, tama ka dyan, Emong. Tipid na sagot naman ni Rojo. Rojo, pwede mo ba akong samahan muna? Pakiusap ko na siyang ikinatahimik ng lahat. Nawala ang ngiti ni Rojo. Bakit? Saan tayo pupunta? Pagtatakang tanong pa nito. Basta, saka ko na ipapaliwanag. Samahan mo lang ako. Tara, lumakad na tayo. Wika ko pa sabay hila sa kamay ni Rojo. Uy, teka! Sama kami sa inyo kung saan kayo pupunta. Paano naman kami dito? Iiwanan nyo lang kami? Habol pa ni Nalito sa amin. Huwag na kayong sumama. Sandali lang naman kami Babalik din kami agad. Sagot ko naman, pero sadyang matitigas ang ulo ng dalawa at sumama pa rin ang mga ito kahit ayoko silang isama dahil baka magulat sila sa kanilang makikita. Pero sa kabilang banda, hindi ko rin naman sila masisi kung bakit ayaw na nilang magpaiwan. Marahil natatakot pa rin sila kay Lola Esther at sa maaaring gawin ito sa kanila. Hindi na ako tumutol pa nang sama-sama kaming lumabas ng bahay. Sa isip ko ay gagawa na lang ako ng alibay upang hindi magmukhang exaggerated ang mga pangyayari at saka ko ipapaliwanag ang totoo kay Rojo kapag nasolo ko na ito. Dumaan uli kami sa likod bahay upang mapadali ang aming paglalakad patungong bukirin. Pinangunahan ko ang pagbagtas sa daan. Tahimik ko lang na binaybay ang gilid ng pilapil at tahimik din na nakasunod sa akin ang tatlo.
pero alam kong nagdududa na sila sa ikinikilos ko. Hindi ko naman sila masisi kung ano man ang naglalaro sa isip nila. Dahil sa umpisa pa lang ay wala na silang ideya kung saan ko sila dadalhin. Tinastas namin ang matataas na talahiban. Nagmadali sa pagsunod ang tatlo dahil ang bilis ko raw maglakad. Nang malapit na namin marating ang pinangyarihan ng labanan, ay nagtaka ang mga ito kung bakit tila may nangyaring maliit na sunog sa lugar. Nangingitim sa uling ang ilang mga pananim na mais at ang iba ay natupo dahil nakain ng apoy. May ilan ding mga bakas na makikita sa gilid na parang dinaanan ng traktora at saka ang ilang mga nakakalat na itim na balahibo na ang iba ay nakasabit pa sa mga pananim. Balahibo ito ng uwak ka. Pero teka, bakit sobrang laki naman? Saan pa ni Roho, sabay tinignan ng maigi ang mga ito. Anong nangyari rito? Bakit ganito to? Taka naman ni Buboy. Malay ko. Ganyan na yan simula kagabi. Ni hindi ko nga rin alam kung anong dahilan. Palusot ko pa. At sa tingin mo, maniniwala agad kami sa mga palusot pong yan? Ano ba talaga nangyari dito, Emong? Anas naman ni Lito. Hindi nga ako nagpapalusot, no? Wala nga akong alam. Maniwala kayo. Pagdidiin ko pa, saka dumiretso na sa lugar kung saan ko iniwan ang sako at yung buntot ng pagi. Iniwan ko sila para may oras akong itago ang buntot pagi, pero hindi ko napansin na sinundan pala ako ni Roho. Nakita niya kung paano ko ipulupot ang buntot ng pagi sa aking bewang. Lumapit ito sa akin kaya't nataranta ako. Ano yung tinatago mo, Emong? Usisa pa ni Roho na nakataas ang kilay. Hindi ko alam kung anong ipapalusot ko. Tumingin ako kina Buboy at Lito. Napansin ko sila na abala sa pagmamasid sa nasirang mga pananim. Dahil dito, hinila ko si Roho papunta sa matataas na talahiban at nagkubli kami sa may sulok. Bakit tayo nandito? Pagtataka ni Roho. Alam kong nawiwerduhan na ito sa ikinikilos ko, kaya wala nang dahilan para itago ko sa kanya ang katotohanan. Total, ito naman talaga ang balak namin una pa lang, kaya nagpasya na akong sabihin sa kanya ang buong pangyayari. Makinig ka, Roho. Ang totoo niyan, hindi talaga basta na lang lumabas ng bahay ang lola mo. Ang totoo, hinabol niya ako at balak niya akong patayin. May dala siyang palakol, kaya tumakbo ako hanggang sa magpang-abot kami sa lugar na ito. Nagalit siya dahil kinuha ko ang mga buto ni Clara sa silid niya at gusto niyang bawiin ito sa akin. Pasensya na talaga kung hindi ko agad sinabi ito sa iyo. Ayokong malaman kasi ni Nalito ito. Baka matakot na sila sa lola mo. Mahabang paliwanag ko pa kay Roho. Pero bakit ka naman niya hahabulin ng palakol nang dahil lang doon? Tila hindi makapaniwala si Roho na magagawang manakit ng kanyang lola na tinuring niya pang huwaran at mabait na matanda. Oo, alam ko. Hindi ka panipaniwala eh. Pero alam kong siya rin ang may gawa sa iyo niyan. Tama ba? Sabay turo ko sa pasa ni Roho sa may ulo. Natigilan ito sa sinabi ko at mukhang natauhan din, kaya hindi ito agad nakapagsalita. Ang totoo niyan, kinokontrol siya ng isang masamang nilalang. Kaya niya nagagawa ang mga bagay na iyon. Sambit ko pa bigla. Anong ibig mong sabihin? Gulat na tanong naman ni Roho. Bago pa nangyari ang habulan, nakita ko siya sa kwarto na tinatawag ang isang Anunnaki. Iyon ang kumukontrol sa ginagawa ng iyong lola. Sinapian siya nito buong magdamag, kaya wala siyang kinalaman sa nangyari sa atin. Ginagamit lang ang katawan niya. Mahabang paliwanag ko. Ibig mong sabihin, may isang nilalang ng kadiliman ang nagpapakilos kay lola ko? Paanong hindi ko agad napansin yun? Tila nanghihinayang si Roho sa narinig. Wala itong kamalay-malay na habang kasama niya ang matanda, ay may nangyayari na palang kababalaghan dito
na muntik na nitong ikapahamak sa huli. Hindi ko rin alam pero may hinala akong matagal lang nagmamasid ang nilalang na ito at naghahanap lang ng tiyempo para umatake. Alam kong takot ang lola mo sa nilalang na gaya nito, pero nagpapakita ang Anunnaki sa parang hindi nakakatakot. Mukhang pinaamon niya muna ang lola mo bago niya inangkin. Hindi rin ako sigurado kung kailan ito nag-umpisa. Pero malakas ang kutob ko na saka lang ito nagpapakita tuwing nagdarasal siya sa harap ng rebulto. Saan pala natutong magdasal ng kaliwa ang lola mo? Seryosong tanong ko pa kay Roho. Hindi ko rin alam. Mahigit 1 taon akong hindi nakapunta sa probinsya, kaya wala akong ideya sa mga nangyayari sa kanya. Hindi ko rin nakikita ang tinutukoy mong rebulto. Tugon naman ni Roho. Marahil minsanan niya lang itong inilalabas at tinatago rin agad pagkatapos gamitin. Kaya maaring hindi mo na iyon napansin. Nakapatay rin ang ilaw sa silid niya kaya malabo talaga itong makita agad. Saan ko naman? Pero ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit hinayaan lang na lamunin ang takot ng maligno si Lola Esther. Gayong pwede niya namang utusan ang Anunnaki na tapusin ang itim na elementong iyon. Nagkukunyari lang ba siya na takot? O marahil siya rin ang dahilan kung bakit matagal lang naninirahan ang malignong iyon sa kanilang bahay? Masyadong malihim si Lola Esther pagdating sa espiritual na mga bagay, kaya't nahihirapan talaga akong makuha ang sagot sa mga tanong ko. Matapos kong sabihin at maipaliwanag kay Roho ang lahat, ay sinabihan ko ito na kailangan ko ang tulong niya para mailibing ang mga buto ni Clara sa lalong madaling panahon. At gusto kong ilihim niya ito kina Buboy at Lito. Ayokong malaman ng mga ungas na iyon ang totoo. Kaya sinabi ko rin kay Roho na maging kalmado lang ito para hindi sila makahalata sa gagawin naming paglilibing. Uy! Nasaan na kayo? Emong! Roho! Pambihira! Mukhang tinakasan na tayo ng 2 kumag Uwi ka pa ni Buboy habang naglalakad silang dalawa ni Lito sa paligid. Hoy! Sinong tinutukoy niyong kumag Paggugulat ko pa sa kanila, kaya napatalon sila sa pangingilabot. Pambihira ka naman, Emong. Ginulat mo naman kami. Muntik nang tumaas ang presyon ko. Walang hiya ka. Singhal pa ni Lito sa akin na namuestra pang babatukan ako. Kala mo naman may itataas pa ang dugo niya. Daig mo pa nga ang anemic na tao Mataray ko naman nasagot. Saan ba kasi kayo nagpunta? At bigla kayong nawala? Pagtatakang tanong naman ni Buboy. Wala. Nag-ikot-ikot lang kami sa tabi-tabi. Tara na, Roho. Kunin na natin yun. Nauna na akong maglakad. Na-curious naman ang dalawa, kaya sumunod din ang mga ito sa amin. Pagkarating sa lugar, natuwa ako nang makitang nanatili pa rin sa pwesto ang sako kung saan hindi man lang ito nandamay matapos ang hindi inaasahang sunog. Kinuha ko at sinuri ang laman. Buong-buo pa rin sa loob ang mga buto, kaya binuhat ko agad tapos tinanong si Roho kung saan maaari naming ilibing ang mga ito. Lumapit si Lito upang magtanong kung ano ba ang nangyayari. Nakahanap ng mga buto si Emong. Nagpapatulong siya sa akin kung saan namin pwedeng ilibing. Paliwanag ni Roho. Tumingin sa akin si Lito nang may pagdududa. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Mataray na sabi ko pa. Wala naman. Takot na saad ni Lito sa kaumiwas. Saan mo ba yan nakita, Emong? Ba't may dala kang ganyan? Sabat naman ni Buboy na naku-curious pa rin. Hay, ang dami niyong tanong. Nadaanan ko lang ang mga ito kagabi. Ano, sasama ba kayo o magpapaiwan na lang kayo rito ng masisi na mga magsasaka? May alam akong lugar na maaari natin paglibingan yan, Emong. Tara, sumunod kayo sa akin. Sambit pa ni Roho. Nauna na itong maglakad papalabas ng bukirin
kaya sinundan namin ito. Ngunit makalipas ang ilang sandali, hindi ko akalain na dadalhin niya kami sa lugar kung saan naganap ang matinding labanan sa pagitan ni Agum at Zakur. Umabot tuloy sa kasulok-sulokang bahagi ng mga utak ni Nalito ang matinding pag-aanalisa sa kung ano ang nangyari sa lugar. Mas dumami ang katanungan nila sa isip at mas lumawak ang kanilang imahinasyon. Patuloy silang nag-oobserba sa paligid na may halong gulat, pagtataka at pagkamangha. Bakit may mga nagkalat na puno? Bakit sobrang dami ng mga bakas? Ang mga nabungkal na lupa at natuyong likido na hindi matukoy kung ano. Maging si Roho ay hindi rin napigilan ang mapatanong. Kaso nanatili muna akong tikom dahil may trabaho pa kaming dapat na unahin. Sumang-ayon ito sa sinabi ko at itinuro niya sa akin kung saan maaring ilibing ang mga buto ni Clara. Dito, Emong, sa banda rito. Pwede na siguro sa pwestong yan. Wala masyadong nagagawin dyan dahil nga masukal at mapuno. Kaya pwedeng-pwede mong ibaon dyan ang mga buto. Sabay itinuro ang masukal na bahagi. Lumusot naman ako papasok sa halamanan tapos kumuha ng kahoy upang magamit sa paghuhukay. Tinabi ko muna ang sako saka mabilis na binungkal ang lupa. Malambot naman ang lupa sa bahaging iyon kaya madali ko lang nahukay ang bahaging ilalim. Tumulong na rin si Roho para mas mapadali ang trabaho. Matapos ang ilang sandali ay ibinuhos ko na ang mga buto ni Clara sa hukay. Medyo malalim na rin kasi ang nahuhukay namin at sinigurado kong hindi na ito aabutan ng baha kung sakaling umulan ng malakas. Bukod rito, gumawa na rin ako ng espasyo sa gilid ng hukay upang mas maitago ang mga buto. Hinanay ko isa-isa ang mga kalansay ni Clara at binuo sa espasyo upang magmukhang payapa lang ito na nakahimlay. Kumbaga, parang ginawan ko lang siya ng sariling tomb. Gaya ng mami sa Egypt na nakasilid ang bangkay sa loob ng kwadradong bato. Matapos nito, nagpasya na akong tabunan ang hukay. Dahan-dahan at maingat namin itong tinabunan ng lupa. Sinigurong hindi masisira ang formation ng mga buto. Pagkatapos ay saka ko ito inalayan ng panalangin. Simple pero taimtim kong dinasalan ang puntod ni Clara upang matahimik na ito sa kabilang buhay at hindi na magamit ng masamang espiritu ang pag-alagala niyang kaluluwa. Nang matapos magdasal ay isang malamig na hangin ang naramdaman kong humaplos sa aking mga pisngi. Nakaramdam tuloy ako ng lungkot at saya rin. Di man nagpakita, alam kong si Clara ito at ramdam kong masayang masaya ito dahil sa wakas, nakalaya na ito mula sa loob ng madilim na basement. Gusto ko sanang makita ang ngiti niya, kaso hindi nagtagal ay naramdaman ko na lang na bahagya ng lumalayo sa akin ang hangin na malamig at isang nakakasilaw na liwanag sa gitna ng araw ang napansin kong umaakyat papunta sa itaas. Pagkatapos nito ay isang nakakaliw na tinig ang naulinigan ko bago tuluyang naglaho ang puting liwanag. Salamat sa lahat ng ginawa mo, Emong. Aakyat na ako sa ating tagapaglikha. Pero hindi ko makakalimutan ang sandaling naging masaya ako sa araw na nakilala kita. Masaya akong naging kaibigan kita, Emong. Ingatan mo palagi ang iyong sarili. Alam kong marami kang pagdadaan ng pagsubok sa buhay. Pero naniniwala akong malalampasan mo rin ito kapag nagpakatatag ka lang. Mukhang ubos na ang oras ko. Kaya paalam na sa iyo, Emong. Maraming salamat sa lahat. Wika ni Clara bago maglaho ang liwanag. Naging masalimuot man ang huling pamamaalam niya. Masaya pa rin ako na natagpuan niya ang tunay na kanlungan. Hindi na siya kailanman makakaramdam ng paghihirap
pasakit at kawalan ng pag-asa. Maiiwan na lang sa lupa ang mga alaala niyang iyon at tatangayin ng ligaw na hangin. Uy, Emong, hindi ba tayo aalis? Kanina pa tayo rito nagugutom na ako. Saan pa ni Buboy? Imbis na matuwa, nabura ang sad moments ko at napalitan agad ng inis. Anak ng tinola naman, di kumain ka ng lupa. Sagot ko pa rito. Ang sama mo talaga, Emong. Ikaw na ang tinulungan, ikaw pa ang galit. Mas mabuti bang hindi na lang kami sumama? Tugon naman ni Taba. Sabay na pa-beast mode ang kilay. Aba, hindi ko naman kayo pinilit na sumama. Kayo itong gustong sumama. Kaya huwag kayo magrereklamo dyan. Paglilinaw ko pa sa kanila. Naku, tama na yan. Tapos na tayo rito, kaya umuwi na tayo. Nagugutom na rin ako. Awat agad ni Roho sa amin nang mapansing tila magkakaumpugan na naman kami ni Buboy. Naunang naglakad si Roho kaya sinundan namin uli ito. Pagka-uwi sa bahay ay nagulat kami dahil nakahanda na sa hapagkainan ang almusal. Puno ng masasarap na pagkain ang ibabaw ng lamesa. May sinangag na kanin, itlog, tinapay, chorizo, at 4 na tasa na may mainit na gatas. Sa may gilid ng lamesa ay nakatayo si Lola Esther na suot ang lumang bestida na puno ng binurdang bulaklak at mababaka sa kanyang mukha ang labis na saya na tila may isang bagay itong ikinakatuwa. As usual, nagtaka uli kami sa kilos niya, lalo na ako, dahil sa akin lang siya huminto ng tingin. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng kaba sa mga oras na iyon, sa pag-aakalang nagkukunwari lang itong masaya. Subalit nang makalapit na kami, ay nabigla ako nang yakapin niya ako kagaya ng isang ina. Sa amin tuloy dumako ang tingin ng tatlo na kasalukuyan pa rin nagtataka sa ikinikilos ng matanda. Malamang nakakain ito ng kung ano kaya ganun na lang kung kumilos. Medyo weirdo at nakakapagtaka talaga. Ilang segundo kaming nasa ganoong tagpo at di naglaon. Bumitaw na rin si Lola Esther. Saka inakay niya ako papalapit sa lamesa. Siya pa ang nag-usog ng upuan kaya napangiti sina Lito at Roho. Tumigil nga kayo sa kakangiti nyo dyan. Hindi nakakatuwa. Saway ko pa sa kanila. Ngunit napahagikik lang ang mga ito sa sinabi ko. Nag-request ng kutsara si Buboy kay Lola Esther, kaya naglakad ang matanda upang kumuha sa kusina. Ano bang nangyayari sa lola mo? Tanong ko pa kay Roho. Aba, dapat maging masaya ka na lang dahil hindi na siya masungit sa'yo. Biro pa ni Lito sabay kindat nito. Baliw ka talaga. Paano ako magsasaya? Mga titig niya pa lang, halos palayasin na ako sa bahay. Ano bang nangyayari sa lola mo, Roho? Tanong ko pang muli rito. Ang sabi niya sa akin, iniligtas mo raw ang buhay niya. Kaya nga siya nagpapasalamat sa iyo kanina dahil sa tulong na ginawa mo. Alam mo, bihira lang pumuri si lola ng ibang tao. Kaya kapag pinuri ka niya, asahan mo, ikaw na ang pinaka-espesyal na tao para sa kanya. Paliwanag pa ni Roho. Wow, totoo ba yan? Anong tulong ba ang nagawa nito? Hinatid niya lang naman papauwi si Lola Esther, di ba? Saad naman ni Buboy na tila na insecure sa sinabi ni Roho. Ang sarap tuloy nitong salaksakin ng tinapay sa bibig. Kanina pa ako naiinis sa kanya pero pinipigilan ko lang ang sarili na magwala. Kasi wala akong ganang makipag-away dahil sa pagod at antok ko. Dumagdag pa sa problema ko ang paggalam ng sikmura ko, kaya pinalagpas ko na lamang ito. Oh, iho, ito na ang kutsara mo. Kumain lang kayo ng marami ha. Ubusin niyo ang mga pagkain at marami pa akong niluto roon. Nakangiting wika ni Lola Esther. Salamat po, Lola. Talagang uubusin namin ito. Paborito ko po lahat ito eh. Nakangiting sagot naman ni Buboy. Si Takaw,
Mahinang sabi ko pa na narinig naman pala ni Buboy. Anong sabi mo dyan, Emong? Naghahanap ka talaga ng sakit ng katawan, no? Pananakot nito pero tinawanan ko lang siya. Uy, ayan na naman kayo. Tumigil lang kayong dalawa dyan. Mabuti pa't kumain ka na dyan, Buboy. Awat pa ni Roho. Tama ang apo ko. Walang maidudulot na maganda ang pag-aaway niyo palagi. Kaya magbati na kayo. Sambit ni Lola Esther. Pasensya na po. Nakabusangot na sabi pa ni Buboy. Huwag ka sa akin humingi ng tawad, kundi kay Emong. Nagulat si Buboy sa sinabi ni Lola Esther. Samantalang ako, kalmado lang na mas ikinatuwa pa ang mga nangyayari. Dahan-dahan na bumalik sa akin si Buboy, tapos iniyuko ng bahagya ang ulo, saka humingi ng dispensa sa akin. Pasensya ka na sa mga sinabi ko, Emong. Huwag kang mag-alala, hindi ko na inuulitin. Malumanay na sabi pa nito. Bukal ba yan sa loob mo? Tanong ko pa, sabay nag-roll ng mata. Abay, sinusubukan talaga ako nito. Napakagat labi pa si Buboy sa inis. Tila gusto na akong sugurin, pero nagpipigil lang ito ng sarili dahil tinitignan ko ito ng mapang-asar. Ewan ko talaga sa dalawang ito, sambit pa ni Lito. Oh, kalma lang kayo. Sige na, kumain na lang tayo. Awat pa ni Roho. Iniabot ni Roho ang sinangag sa akin, pero kumuha lang ako ng kaunti. Tapos pinasa ko na agad kay Lito. Nakisabay na rin kumain si Lola Esther sa amin, kaya naging magana ang almusal namin sa umagang iyon. Tahimik lang kami kumakain hanggang sa matapos ang pag-aalmusal, pasado 9:00 ng umaga. Umiinom na ako ng gatas noon nang tumayo sina Lito at Buboy upang maligo na. Inaya pa ako ni Lito pero sabi ko, mamayang tanghali na lang dahil medyo puyat pa ako. Bago umakyat sa kwarto ay tumulong muna ako sa maglola sa pagliligpit ng pinggan. Nilagay ko lahat sa lababo ang mga plato tapos hinugasan naman ito ni Roho. Naiwang naglilinis ng lamesa si Lola Esther kaya tinulungan ko itong walisin ang mga kalat na nalaglag sa sahig. Habang nagwawalis ay nilapitan ako ni Lola Esther tapos kinausap niya ako tungkol sa naganap noong gabi. Nagulat ako ng aniyay. Naalala niya ang ilan sa mga nangyari. Taos puso siyang humihingi ng tawad sa akin dahil muntik na raw pala niya akong mapatay. Sa katunayan ay wala siya sa sarili, kaya sinabi kong kalimutan na lamang niya ang nangyari. Nagulat rin ako nang aminin nitong nailibing niya na kahapon ang mga butong hinakot niya mula sa loob ng basement. Sa katunayan, noon pa man matagal na talaga niyang plano na ilibing ang mga ito, kaso hindi siya makakuha ng pagkakataon sapagkat madalas siyang sinusumpong ng migraine na may kasamang pananakit ng katawan. Napupurnada ang balak niya dahil dito, kaya inisa-isa niya itinago ang mga buto sa loob ng silid. Upang isang araw, hahakutin niya na lang ito at isahan na lang ang paglibing sa likod bahay. Pero po, hindi mo ito sinabi sa apo mo? Mahinang tanong ko pa. Masyado pang bata si Roho, kaya hindi ko magawang sabihin sa kanya ang lahat. Naisip kong hindi niya ako mauunawaan sa mura niyang isipan. Natatakot din ako na baka bigla niyang katakutan ang bahay na ito. Paliwanag ni Lola Esther at bumaling saglit kay Roho na abala lang sa paghuhugas ng mga pinggan. Naiintindihan ko rin naman ang rason niyang iyon, pero ang hindi ko lang makuha kung bakit sa kabila ng malakunjuring na nangyayari ay hindi malang ito nagpatawa sa albularyo o kaya nagpagamot sa may alam. Magagawa sana niyang itaboy ang Anunnaki at masamang mga nilalang na nakapalibot sa bahay nila. Kung simula pa lang ay ginawa niya na ito. Pero isang hindi inaasahang revelasyon ang biglang sumambulat sa akin. Iyo, dati akong mangkukulam. Sambit ni Lola Esther.
Talaga ho? Medyo gulat na sabi ko dahil may hinala na ako una pa lang na may kaalaman din ito sa itim na karunungan o black magic. Tama nga talaga ang kutob ko. Ibig sabihin, nagkukunwari ka lang po na natatakot sa espiritong umaaligid sa bahay na ito? Usisa ko pa sa matanda. Ang totoo niyan, dati siyang gabay ng aking ina. Subalit paglipas ng panahon ay nagbago ang ugali nito. Kaya itinakwil siya ng aking ina. Simula noon ay sa labas ng bahay na nanirahan ang malignong iyon at nagpapakita lang ito para manakot. Paliwanag ni Lola Esther. Paano ho yung Anunnaki? Tanong ko pa rito. Oo, si Sakur. Siya ang unang gabay ng aking ina. Kaso nabalot ng kadiliman si Sakur dahil nais niyang angkinin ang puso nito. Kaso tumanggi ang aking ina. Mabait naman dati si Sakur. Siya ang pinakamalakas na gabay na natitira sa lahi ng mga Anunnaki. Isa siyang anghel na nahulog mula sa langit. Dahil pinili ang umibig sa isang mortal. Pero may iba't ibang bersyon ang kwentong iyon. Sinasabing hindi talaga sila mga anghel, kundi mga Diyos din. Si Sakur ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kakayahang manggamot ang aking ina. At siya rin ang rason kung bakit siya natuto sa mga gawaing kaliwa. Simula nang mamatay si ina, ay ako na ang ginawang pakonsuelo sa bigong pag-ibig ni Sakur. Madalas niya akong kontrolin upang pagsamantalahan. Kinokontrol niya ang isip ko sa tuwing nag-iisa lang ako sa bahay. Hindi ako makaalis sa mga tanikala niya dahil sa kasunduan nila na naiwan ng aking ina. Ang sino mang taong tumawag ng gabay ay dadalhin niya na ito habang buhay. Hanggat nabubuhay ang gabay mo, mananatili ito sa iyong tabi hanggang sa iyong salinlahi. Mahabang paliwanag ni Lola Esther na siya namang ikinagulat ko. Kung ganon, mananatili rin si Agum hanggang sa kaapu-apuhan ko upang sila ay bantayan at proteksyonan. Bihira lang ang ganito katapat na gabay, kaya maswerte akong si Agum ang ibinigay sa akin para bantayan ako araw-araw. Ang totoo po niyan, may gabay rin ako, pero isa siyang pulang engkanto. Isa siyang mandirigma ng kanilang mundo. At siya ang tumulong sa akin upang matalo si Sakur. Siya talaga ang nagligtas sa inyo. Pag-aamin ko pa kay Lola Esther, pero tila hindi man lang ito nagulat sa narinig. Alam ko na ang bagay na iyan, Emong. Sinabi na sa akin ni Sakur ang tungkol sa iyo. Kaya minsan ang sama ng titig ko sa iyo dahil iyon kay Sakur. Siya talaga ang totoong nakatiting sa iyo ng mga oras na iyon. Ayaw niyang maibang presensya sa bahay, kaya gumagawa siya ng paraan para saktan ka. Iniutos niya sa maligno na ihulog ka sa puno, kaso ibang tao naman ang nasaktan. Humihingi rin ako ng tawad dahil di ko kaagad sinabi sa inyo. Paghinging pasensya pa ni Lola Esther, nagulat ako dahil ngayon ko lang napagtanto na isang maligno pala ang muntik nang pumatay kay Lito. Hindi ko akalaing sinundan niya pala kami buong maghapon. Wala ho yun. Ang mahalaga, hindi ganong nasaktan si Lito. Kalimutan na lang po natin. Nakangiting wika ko pa. Ngayon alam ko na kung bakit ang sama minsan ang tabas ng tingin ni Lola. Dahil pala ito sa nilalang na nagkokontrol sa isipan niya. Masaya ako dahil naging malinaw na sa akin ang lahat. Wala na akong alalahanin, kundi enjoy na lang ang bakasyon ko at lasapin ang nalalabing araw namin dito. Nang matapos kong linisin ang buong sahig ay nagpaalam na ako kina Rojo at Lola Esther na aakyat na muna upang ipahinga ang katawan sa pagod at antok ng buong magdamag na pakikipaglaban sa Anunnaki. Nang paakyat na ako, ay sinilip ko pa sa gilid ng hagdanan ang basement bago nagpatuloy ng nakangiti sa pagpanhi. Pagkapasok sa kwarto
ay diretso na akong nahiga sa kama at dahil sa sobrang pagod, hindi ko na napansin na nakatulog na pala ako. Ngunit habang natutulog ay parang may nararamdaman akong init sa katawan kasama ang malagkit na pawis na tumutulo sa noo ko pababa sa pisngi at leeg. Hindi naman mainit ang panahon pero kakaibang init ang nararamdaman ko. Yung pakiramdam na nakatayo ako sa may gilid ng bangin ng bulkan habang tumataas ang usok na mula sa naglalavang apoy. Pero nang tumagilid ako ng higa ay naramdaman ko na lang na parang nag-iba ang klima sa paligid ko. Nakaramdam ako ng kakaibang kaginhawaan tapos gumaan ang buong katawan ko. Kasunod nito, sumilay ang liwanag sa harapan ko at napansin kong nakatayo na pala ako sa gitna ng kakahuyan. Hindi ko alam kung saang lupalop ako napunta, ngunit natuwa ako at namangha sa ganda ng lugar. Bihira lang ako makakita ng ganito kalinis na kagubatan. Kaya marahil, ito na siguro ang pinakamagandang kakahuyan na nakita ko sa buong buhay ko. Dahil dito, naglakad-lakad na lang ako sa paligid para maghanap ng kung anumang interesanting bagay na makikita ko sa lugar na ito. Sa aking paglalakad, napadpad ako sa isang tila maliit na baryo na maayos na nakahanay ang mga kubo. Sa sentro nito, matatanaw ang isang tribong nakaupo ng pabilog sa gitna. Wala akong ideya kung ano ang ginagawa ng mga ito. Pero base sa kinikilos nila ay tila may pinagkakatuwaan sila. Mapabata o matanda, parehong nakangiti sa dalawang taong nakatayo sa harapan nila. Napansin ko rin ang kulay abo na usok na dahan-dahang umaakyat sa ere. Inakala kong isa lang silang pangkat ng mga iskaya. Lalapit na sana ako para makiusyoso. Subalit aking gulat ko nang masilayan ang isang lalaking nakatuhog sa kawayan habang pinapaikot ng dalawa ang magkabilang dulo nito. Nasa ilalim nito ang nagbabagang uling na halatang iniihaw siya ng dalawang iyon. Naawa ako sa lalaki pero mukhang ilang oras na itong patay bago tuhugin sa kawayan. May punit rin ang kanyang tiyan na halatang tinanggalan ng laman loob. Namumula sa init ang kanyang katawan habang dahan-dahang natutuklap ang balat dahil sa init ng uling. Hubot-hubad ang lalaking iyon. Wala itong saplot sa katawan. Pero nilapastangan ng mga taong ito ang masiselang bahagi ng katawan niya. Hindi ko makita ang mukha ng lalaki kasi medyo malayo ang distansya ko sa kanila. Ngunit base sa hubog ng katawan ay natitiyak kong bata pa ito. Sa wari ko ay hindi nalalayo sa edad ko. O baka nga kasing edad ko lang. Kahit na halos masuka-suka ay tila may nag-uudyok sa akin na panoorin pa ang eksena. Lumipat ako ng pwesto upang mapagmasdan pa ang kahayupang ginagawa ng mga taong iyon. Umikot ako sa may gilid sa kahuminto sa matabang puno kung saan napagmamasdan ko ng maayos ang pag-iihaw nila ng tao. Halos maluha-luha ako sa kamamasid pero pinigilan ko ang sarili na huwag madala ng emosyon. Baka makatunog pa ang mga ito at ako ang isunod. Habang tahimik na nanonood sa isang bahagi ng pag-ikot, biglang nagtama ang mga mata namin ng lalaki at halos manginig ako sa sindak nang malamang kamukha ko ang iniihaw nilang tao. Sa sobrang gulat ko, napatras ako nang hindi ko napapansin at isang tuyong sanga ang naapakan ko. Kaya lumikha ito ng tunog na nakaagaw ng pansin agad sa tribo. Nataranta ako nang sabay-sabay na nagsidampot ng mga pana at sibat ang mga kalalakihan. Tapos sumugod silang lahat sa akin. Dahil sa sobrang takot at hilakbot, ay napatakbo ako ng mabilis na hindi lumilingon sa likuran.
Sinundan ako ng mga katutubo hanggang sa sabay-sabay silang mag-ingay na tila natutuwa pa sa paghabol sa akin. Parang nagtsatsant din sila ng kung anong lingwahe habang hinahabol ako. Nangingilabot ako sa tinig nila dahil parang nagmumula sa ilalim ng hukay ang boses nila. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 36. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.